Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, Magandang umaga, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, September 16, 2025. Martes, kasama natin, Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyo Morning lahat. po sa inyong lahat. Ito na siya, si parang Jonathan de la Cruz, nandito na rin. Good morning. Pulang-pula. Namumula. Mapapanood kami sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, and comment. Naku, napakasaya po ng mga comments dito sa YouTube. Wag lang kayo mapipikon dahil kantsawan dyan. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning sa inyo. Handa na ba kayo? Gang audit ang mangyayari rito. Pagtutulungan daw ng AMLC at saka ng BIR. Aktibong AMLC ngayon, AMLAC. Wow. Totoo ba yan? Oo, dami nilang press release eh. Totoo ba yan, Sa Jonathan? press release, sa press release. ito Ano? ang gagawin nila. Malakas sila sa press release. At, hindi, Very active ang press release, ha? Oo, at Pagtutulungan daw po ng BIR at saka ng AMLC ang mga pagtingin o pagsuri. Naku, huhukayin, hahalukayin. Matindi ang mga bank records at tax records ng mga contractors na involved daw dyan sa mga anomalous flood control projects. Teka muna,
Sino ba yung mga anomalous? Ganon eh. So, kailangan ma-establish muna kung alin yung mga anomalous. Pagkatapos ma-establish nyo kung sino yung mga contractor nun. Pagkatapos, hahanapin nyo yung kanilang bank records. Pagkatapos, hahanapin nyo yung kanilang tax records. So, ang first order of the day, ano yung mga anomalous flood control projects? Wala pa. Wala pa nun. So, wala pang audit. Press release nga to. Parang tama ata yung analysis niyong dalawa. Ha? Pero ang gusto ko dito yung sa AMLAC, they are working on tracking potential money laundering. Ayan. Ano yun? Yung Ano mga yun? Ano potential money laundering by individuals involved hindi sa mga anonymous Potential. anonymous flood control Yun ang malabo projects. doon eh, yung potential eh. Paano mo Ba't ngayon malalaman nilang kung ginagawa yan, no? Di ba? Hindi, meron kasing may trail eh. May money trail, o may paper trail. Mga covered transaction reports o CTRs para and sa akin, suspicious transaction reports hindi mo o na STRs. kailangan i-announce yan. Dapat ginawa nyo na lang nga yan eh. eh. Ibig sabihin, nagsusugal sila sa Okada at sa Soler, hindi nila napansin yun, hindi nila nakita yung panahon nun. Oo. Nagsalita po ang Galing. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Okay. At saka yung magiting na Executive Director ng AMLC, Matthew David. oh. Ano yung sinabi nila? Well, inuna niya, the good news daw. Joint investigation. Ayan, yan. Lahat daw po ng assets will be accounted for. No stone will be left unturned. Galing. Ay, siya, yung baliktad ka ng baliktad ng mga Ayan. bato niya. Para yung Magaling. naghardinero ka sa bahay. Kailan ba nag-speech ang presidente? August? Nung nung SONA, nung Agosto, last month. August. Ngayon na. ngayon lang nila naisip talaga yan. Okay. So, ano yan? Divine inspiration kaya? Ano kaya? Sino? Etong mga to. Kung biglang kailangan daw Tinamaan sila ng ray of light. Tinamaan na sila dyan kasi everybody's praying that somehow all of these things will come to some kind Wala of na, good matapos na. fruition. Hindi lang matapos, kundi parang redemption in a sense for all of us. Not just for one or two groups, but or one or two personalities, but for Kaya the nga country. sa tagal-tagal wala pa nangyayari. Kaya Redemption medyo means may pikon na mangyayari. Something has to Something be has to- redeemed. yes, pare, somehow. ganun. Kasi- Hindi press release. It's not just it's not just about the flood control. It's about the country already. Kaya nga kaya si Presidente, I think he's putting himself on the line right now. And we would like to say na he's going it in the manner na talagang all the challenges coming his way. And that is why everybody should all be concerned about these things. And we are praying that things will turn Yung out well. 15 sinabi ng presidente. Di ba? Dapat yun, investigahan agad eh. Yun ang immediate. Wala nga nangyari. Ngayon, nagkukumahog, nagsasalita. Tagal-tagal na niya nangyayari. Kasi daw, ang AMLC, ang late-late daw ng budget nila. Nakakaawa naman to. Nakakaiyak. Umangal sila sa Senado. Ang dami-dami raw pinagagawa sa kanila. Hindi raw nila magawa yung kanilang mandate dahil mababa ang budget. Yan ang sinasabi po nila sa hearing ng kanilang budget sa Senado. Crumbs lang daw. Kumbaga yung, ano ba yung crumbs? Yung pagtinapay. Butil-butil lang tinapay. Yung mga yung 100,000 pesos tatapon lang. manager's check nung aking bayaw. Ayan. Kaya yun, kaya nila yun. So, wala raw po sila magagawa. Ang proposal nila na budget na 300 million, pero tinastas daw yan. Ginawa 170. Pero bakit ni isa walang aksyon? Kung meron pala kayo 170 million, baka naman pwedeng isang kaso. Para man lang low-hanging fruit, may nakuha kayo. Meron ba ganon? Wala eh. Kumbaga, Hindi. dekorasyon po itong AMLC dito sa Pilipinas, dekorasyon lang. Palamuti. Ito na lang. Okay, if you have 170 million pesos, ang gawin nyo na lang, concentrate on the 15.
Yun na lang Yun muna. na lang. Oo. And the Hindi, 15 tsaka ba't hindi kayo pwede humingi ng tulong sa NBI? tsaka maraming PNP? maraming pwedeng gawin dyan. And after all, you are an agency chaired by the BSP governor. So you have all the means. Bangko ang kinakausap nyo dito, hindi naman yung, hindi man kayo nagpupunta kung saan-saan eh. Kapag daw binigay sa kanila yung hinihingi nilang budget, kaya na nila Hindi. kumuha ng new tools to detect financial crime. What? You've been there for a long time. You must have the tools Technology ang already. labanan. Ha? Oo. Ba yun? Ang tagal nyo na dyan eh. Pwede bang wala kayong tools? Anong matagal na? 90s pa. Since 90s lang sila. Sandali lang pala. Since the 90s lang yan eh. Ikaw naman. Ito si parang Jonat eh. Medyo kakaawa naman tong si Matthew David. Hindi, may plano naman sila. Ayun nga. Bibili raw sila ng blockchain technology. Ay, Ayun. Ayun. So, pati daw, ang daming dreams eh, no? Ang daming dreams na, alam mo niyo po, kung tutuusin, kahit gaano karaming pera ibigay mo dyan, kung hindi nila kayo alam ang tatrabaho. gagawin nila, wala mangyayari. Parang DPWH lang. Dati wala namang pera yan. Binusog ng binusog, ayun, nabulunan. Nabulunan. Ayan. Ito pag ginanito So, mo hindi rin, ganun po, din hindi mangyayari po ang dyan. solusyon dyan, pera lamang. So, stop yung mga ganyan na, may tawag dyan, ano ba, defend, collect, deflect, Attack, deflect, defend. Ayan. Ayan, mga ganon. May CTRs at STR silang tinitingnan. Biglang-bigla po nagkaroon ng issue dito sa money laundering na to eh. Dahil nagsalita si Secretary Vince Dizon. Nakahapon daw, pupunta siya sa AMLC. Medyo diplomatic lang yung pagkakasabi niya. At hihingi siya ng tulong para sa investigasyon ng money laundering. Ibig niya sabihin po noon, bakit wala kayong ginagawa? Tagal-tagal nyo na dyan, walang nangyayari sa inyo. So, ngayon daw po ay magti-team up na sila with BIR. May sinasabi si pare. Hindi ko alam kung effective tong sinasabi nito. Puntahan nyo daw yung casino. Tama kaya ito? Sabi ni Senator Erwin Tulfo. Magpadala raw kayo ng mga agents. Tapos, Diyan sa casino, nandyan yung mga big-time money laundering. mamanmanan yung mga tumataya. Ganon. Hindi mo pwedeng mahuhuli sa man-man lang Ganun eh. Ano ba yata. That's naman not how yan? it works eh. Hindi kasi police reporter to eh. Kaya hanggang doon lang yung abot ng kanyang. Kailangan man-manan doon. Hindi po ganyan yan eh. Ang alam ko operations ng mga halimbawa FBI. So, for example, sa akin na, money laundering. naisip ko lang si Senator Tulfo. Nagkakaroon sila ng mga doon. So, merong nandun Undercover. sa insiders. Iyon, Doon insiders. sa blackjack table, biglang merong, bakit ka natatalo ng 30 million? Teka na, Bakit? Ano nang, Ayan. pusasan yan? Hindi naman pwedeng ganun eh. That's not how it works. Kasi po, dahil Senador. wala raw pong AMLC agents sa mga kasino, Hindi. ang dali-dali magkaroon ng Hindi mo naman kailangan lahatin eh. Ikaw na rin investiga. Sa Pwede ka bangko, nga makipag-usap sa NBI, may cyber, may mga anti, dyan. Groups dyan. gaguide mo lang PNP, sila kung what to look etc. out for. Kasi ikaw nakakaintindi niyan. You talk with Kung the... kulang ka sa personnel, di humingi ka ng tulong sa iba. Hindi, if that is the requirement, magkaroon ka, then you talk with the DOJ and form a task force just exclusively for this purpose. Pwede naman yun. Ang problema nga ng AMLC, they've never had any kind of information Intelligence. na hindi nakukuha ng public. Ayan. Wala pa. I have not seen anything na ano. Hindi, may narinig ka na ba na demanda Kaya for nga, money yung nga yun laundering? eh. Nakasuhan? Yun nga ang Except problema si dyan eh. Binay at saka si Justice Corona. Justice Corona, na minanipula pa nila yun. Oo nga eh. Addition. Addition. Inad lahat. Inad lahat eh. Aha. Meron daw po ba kayong mga analysis? Ayan. Tinanong yung AMLC. Para makita nyo kung meron mga kahina-hinala
Ay, hindi sila movement makasagot. ng dirty money. Ganun kasimple Hindi lang sila naman yun eh. Hindi nila alam yan. Eh, di ba number one example, meron bang nakulong na demanda or anything doon sa Bangladesh Bank, National, ano to? Yung Nada. Central Bank of Wala. Central Bangladesh. Bank of Bangladesh. General Bank. Yung pong nangyari dyan, na pasok dito yung pera at na-convert sa peso. Di ba? At kahong-kahong peso nanggaling mismo sa bangko. Hindi ba? Yung wire transfer na convert into actual cash na kasi-kasi po kahon-kahon at nailabas ng bangko. Nagbalikan lang ng konti. Pagkatapos, wala na nangyari dyan. Tumahimik na ang AMLC. Ang balita namin, namultahan yung bangko Nagbalikan ng konting pera. Ganun. at saka konting pera at saka konting Hindi, may demanda. Sino? Yung branch manager. Dinimanda siya. Oo. Galing. Galing. Tapos yun po, minultahan lang ng BSP, yung presidente. Hmm. Kundi ako nagkakamali, RCBC yan eh. Yes. Iyon, walang nangyari. Malinaw na malinaw yung money laundering na yun. So wala pong kaso na nangyayari sa money laundering and therefore walang money laundering sa Pilipinas. Di ba? Kasi wala man lang ni isang kaso eh. So ano po ba mangyayari dito? Well, ang sinasabi, yung katanging-tanging kaisa-isang pag-asa na lamang ay ang komisyon. Hindi komisyon na pera, yung ICI ito hindi po komisyon to na yung 40% commission Hindi. ganun, hindi. Nangyari na yon dun sa mga ghost. Tapos na yun. Tapos na yun, yung tapos commission na yun. Bagong komisyon to. Bagong komisyon ito. ICI to, ICI. Independent Commission on Infrastructure. At may bago na pong pinuno si dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Andy Garcia. Si Andy Reyes. Matagal pa po to. Yan, magse-set up pa yan. Da- Matagal pa yan. Tatlo na name Kailangan sila. Oo. So, kung ano yung kanilang sistema, mag-staffing pa yan. Di ba? Maghahanda pa yan, igagather. Pero kailangan may panimulang action na ang ICI. Yung po ang sinasabi ngayon. Ano yun? Siguro kunin na agad nila muna yung mga records. Yes. Sa simula pa lang, kahit hindi pa sila organized, wala pa silang staff. Wala pa siguro opisina to eh. Wala ba? Maglabas agad ng utos. Para you can Preserve all the records. Preserve all the Well, records the word- in all agencies. The in word all is agencies. sequester the records, right? Mga ganyan. Embargo nyo na yan. Embargo nyo na, kunin nyo na. Pwede bang gawin yon? Yes. Yan, Do pwede they yun. have the power? Yes. Meron. At yan, Pwede yan. Kasi there are 5 agencies na kailangan tingnan kagad eh. Public Works, of course. Di ba? Yung COA. COA. Bangko, meaning land bank. Kasi kung doon Nagkakasi-kasi. nagkakasi-kasi. Ibig mo sabihin, involved na naman ang mga real estate? Bakit hindi? Of course. Kayo naman. Tapos, Kayo naman, doon lang nagmamoney laundering sa bibili lang na mamahaling kondo. Magmamoney laundering doon, No. involved na yon. Oo. Ganon? Tapos, siyempre, whatever documents that AMLC or the casinos have. Kasi na-identify yung mga casino eh. Oo, kasi matagal pa po to. Matagal pa, wala pang mangyayari dito. So, ang mabuti pa, secure all the Secure documents. all the documents. Ay, dahil I'm sure marami na nagsashred dyan. Baka nabaha nga yung iba eh. Ano na ba? Kasi baha eh. Nabaha nga eh. Di ba doon in District 1 ng Bulacan, nandun lahat yung mga Hindi, records. piniprevent nga nila yung baha eh. Yun na nga. Kaya hindi pwede. Mababaha ba yun? nabaha yun. sigurado. Nabaha yun. Dahil hindi na-prevent Hindi yung baha na-prevent yung baha eh. Patay. Yun ang- Patay tayo. Yan ang workout. Nakakatawa dito, miss-side issue pa. Si Andres? Appointed ni Digong yan eh. May mga ganun. Ang layo. Ang layo Meron na pa yan. mga ganun na... Tama na yung mga ganun. Ay! Oy, by the way, bago tayo Sumasakit ang... Oy, happy birthday Hindi nyo happy birthday. Kanino? Secretary Babe Singson, birthday niya ngayon. Ay! Ay! Happy birthday. Happy birthday. babes. Oh, Babe good luck. Singson. and our Good luck sa inyo. good luck. And, yan. So meron tayong justice doon. Dalawa sa komisyon.
Meron tayong advisor na police. Okay? Meron tayong dating DPWH. Tsaka meron tayong auditor doon. Meron tayong auditor. Oh, yan. Ngayon, anong mangyayari? Yung si Rosana Fajardo, SGB, ano po yan? Forensic accounting ang kailangan dito. May tinatawag na ganyan eh. Kumbaga, ite-trace nyo kung saan nangyari yung mga kalokohan. Follow the money. Follow the money. Yan. Follow the money. Yung pong forensic accounting, important. Actually, Maraming diba, yung palagi Pilipino. mo sinasabi, paring Conrad, if all else fails, follow the money. Follow the... Yung trail eh. That's where it That's where hurts it is eh. Oo eh. Naku po. Yung mga kontrata yan, dali nila magpalusot eh. Pero kung makuha mo yung pera nila, Ayan. masakit na yan. Assets, money. Aaray yan. Aaray yan. Kagaya nung isa daw na 3 na ang bahay sa Forbes Park. Meron. 3. Konti. Konti. And then, bago natin makalimutan kailangan, because it starts and ends there, yung dokumento ng budget. DBM, baka nakakalimutan na natin yan. Hindi Ayan. pwedeng... Kailangan po examinin ng gusto yan ang... dyan nag-uumpisa yun eh. yung punot-dulo Yung dyan. sasabihin nila. Dahil po bago pa makarating yan sa Kongreso, Oo, nandun meron na ng ayusan May ayusan na dun eh. doon sa baba. Kaya nga yun ang sinasabi natin na assembly type kasi. Ang ating pong system sa paggawa ng budget. Para ka nag-assemble ng kotse. Okay, may step 1, gano'n, na-assemble mo. Somewhere along the way, assembly line. the assembly line, doon po nagkakaroon ng mga May singit yung May assembly singit, line may eh. insertion. yung paningit na yan. May paningit doon. So there's something wrong with the system. Okay? Ayun, paano mo makikita yon? Doon kailangan si Fajardo. Yung Forensic, accounting na sinasabi. legal, You will trace where the kalokohan happened. Ayan. Malhaba-habang trabaho yan. Pare. Hindi, pero yun Pero na, maganda first, mangyayari dito, pag nakita na nila yung sistema, pwede silang mag-recommend anong dapat gawin Kaagad. para agad, Kaagad. para hindi na maulit. Para hindi na maulit. Yun ang gusto pero ko first off mangyari sana, dito. yung pagkukuha ng mga dokumento, mga boxes by boxes yan. Actually, from a communication standpoint, ang gandang ano niyan. Yung, okay, eto na. Optics. May kinukuha na mula sa, optics. Eto na yung mga kahon mula sa DBM, eto na yung sa DPWH, eto na yung Kung sa... ikaw ang kontraktor, matatakot ka doon? Siyempre. Talaga? Baka akin yun, nandyan yung akin Baka nandyan ako, no? Oo eh. Yun man lang, di ba? Yung Para mga initial tira na. Huwag may laman yung kahon na, baka naman walang laman. Ito si Eric, kasi yun daw sinasabi ni parang Joel. Para ka namang si Comelec eh. Ayun eh. Nga pala. Yun Umiwas nga. yun naka-stock pa, naka-stock pa. O nga, no? Nagamit na pala yun, nagamit na. Umiwas na nga si Comelec. Daw siya, nag-inhibit sa kaso ni Cheese Escudero. Isa pa yan, campaign contributions. Ay! Yan. Umiiwas na raw. Umiiwas na siya kasi Umiiwas baka... na siya. Oo. Pero hindi raw po apektado yung mga incumbent ng rule na yan ng... bakit hindi Bakit apektado? kayo kaagad na... Bakit nagkaroon Bakit kaagad inano niya na, inabsuelto niya na ano agad? ba? Yan daw pong mga nag-contribute sa incumbent, hindi naman daw kaso yun dahil incumbent. Teka muna. That's... sabi ni George Garcia, ano magagawa ko? ano yan Para at sa tingin ko... Gablidiguk depends. ano, Gablidiguk. Porque incumbent, hindi mo, hindi, there is no Katatapos nothing, lang na dyan. with all the sound and fury of everything eh. Na, kumbaga, binindisyonan niya na, tinanggalan, inano na niya. Huwag ka na magsalita dyan pa rin, Joel, ha? Huwag ka nang, absuelto na nga Absuelto na nga eh. Pambihira ka naman. Si Gusto Bishop mo- si Bishop, naayos na ni Bishop eh. Absuelto. Absuelto na ni Bishop. So, marami pa po. Ang House daw po, hindi sila titigil ng pag-imbestiga. Okay. Sa larangan naman ng NBI, meron na raw pong case build-up sa 3 multong project dyan sa Bulacan. 3 lang. So, walang tao din yung NBI? Ibig sabihin ba nun? Walang nangyayari.
Para bang kaya siguro yung rally tumataba. Sabi ng presidente, sasali raw siya eh. Di ba? Kumbaga, siya naman talaga may pakana dito. Parang pinalalabas nito mga organizer. Na It's a sila- rally against him. No! Siya nga nag-umpisa niyan eh. Oh, bakit ganun? Bakit ganun na? Naging ganun na? Naging political. It's supposed to be a citizens movement. Para Anti-corruption. mapabuti po ang ating buhay. Sistema, yes. Corruption. Kaya sabi niyang presidente, sasali ako dyan. Dahil Oo, gusto yeah, ko yeah. eh. Eh hindi eh. Antay na eh. Hindi ka pwede rito. Ikaw nga, magrarally nga kami against you eh. Bakit sasali ka rito? Ganun eh. Ang sama eh. Sama ng- Political ano na eh. sa halip na... Hindi citizens movement eh. Sa halip na tulungan. Hindi, lagi naman magkakakulay. Pag rally, asahan natin yun. So, ano yung sinasabi ni George Garcia daw, inhibit daw siya doon sa case ni Chis Escudero. For no reason at all. Kasi daw pala former client niya, si Chis. Ganun. Ayun. That's, Ayun. may dahilan pala. So, kapag former client mo, inhibit ka, hindi mo uupakan, di ba dapat ang aasahan natin sa kanya bilang COMELEC chairman? Di ba? Kung dati mong client, ba't ka mag-inhibit? Kung may kasalanan, di upakan mo. Hindi ba dapat ganon? Hindi ganon? Dating client ko to eh, so hindi na lang ako sasali. Bakit ikaw ba ang nagsuggest sa kanya nung ano? Okay yan, boss. Okay yan, Tanggapin noon. mo yan, Ganun, tanggapin mo yan, okay lang. Para sa akin, okay siya sumali. May tiwala ako sa COMELEC chairman natin. Ako, he's been very, very actively involved in ferreting out. To inhibit yourself, meaning, bahala na kayo dyan. Bahala. Ano na yon? That washes your, para ka na si Pilate nun. Pontius. Pontius It's a Pilate. Pontius operation. Pontius operation ba yon? You wash your hands. Wash your hands and... Of any, ganun ba yon? Lalo po mawawala ng tiwala dyan. pag gano'n. Pag ganyan ang maririnig ng taong bayan, hindi ba? Tsaka yung mga commissioners mismo, ano nang gagawin ng mga yon? Sige nga. Oy, hawak ni Boss to, Ganun ba yon? Hindi naman siguro, parang Jonat. Ano yan? Magkikindatan kayo? Hindi naman siguro, parang Jonat It's a naman. kindatan operation. Parang Jonat naman, hindi naman kindatan. Pontius na nga, kindat pa. Pontius kindat. Conscious kindat. Magbabalik po ang Karambola, 8:30 ng umaga. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola. Balik tayo, Karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Okay? Teka, meron lang pwedeng isingit kasi isang taga-subaybay natin na nakikinig kahapon yung tungkol sa NAIA, yung nag-increase ng terminal fees. OFW siya. Dati nga naman 550 ang binabayad. Well, lalo na automatically dinideduct sa ano. Pero exempted na ng ticket. OFW. Oo nga, accepted. May refund na nangyayari. Dati binibigay na 550. Oh, may refund, may Ngayon 950 na. Ang refunded daw ba nila 950? Actually, hindi ko alam. Hindi, accepted na nga kayo, boss. Accepted na talaga. Kaya walang refund. Hindi, paano Pag bumili ng ticket, wala na yung bayad. kahit automatic minsan Ang kinukuha ang Kinukuha terminal sa fee ticket kasi, naka-include nasa ticket. nasa ticket na di ba? Add-on sa ticket yan. So kung papeles mo OFW at maliwanag, hindi ka kukuta. Pero kung ako dyan sa OFW na yan, kahit 1,000 magbabayad ako, meron na ako lounge. Ganda ng lounge nila. Pero ngayon kung yung may yung mga travel agency, despite everything else, sinabi na wala kayong babayaran, dinagdag niya, yariin niya yung travel agency. Yung mga manluloko. Technically, manluloko. kasi Marami exempted kasi na kayo. manluloko eh. Tama. Okay. Oo. Oo. Kaya kailangan Yun workout. lang, may nagtanong. Pero marami kahapon pong comment dito sa amin na kitang-kita naman daw talaga ang improvement. sa airport. Okay po. Mabuti yun nasasayahan kayo dahil sa mga improvements. Kasi ang issue po rito talaga naman ay yung gustong singilin ng DOTR dyan sa may mga kumuha ng mga ektaryan lupa dyan. Diyan po nanganak or diyan nang galing
etong issue against the increase in terminal fee. Okay? Hindi po totoo mga OFW yung mga umaangal. Yan. So may mga play. May mga... Sabi ko nga Parang Quezon City lang yan, pare. sabi ko nga pare ganito. Ah. Nung nagbibid Ayan. tignan ninyo yung mga bid. Wala ba doon talagang increase yung at all, even whether it is imposed by the winning bidder or by the government itself? Meron eh. Meron. Nandun Meron nakalagay. Nandun na nga Sa eh. terms of reference, Oo, nandun. nandun eh. Oo. Ay, nako. Ang matindi, ang sinasabi ni paring Jonat, etong nanalo, 82% ibibigay sa gobyerno. Oo. Right. Oh. 82%. Yung mga kalaban, 25%. Parang ang ibabalik. Parang gano'n. Despite the increase, ha? Kasi doon sa terms of reference, may increase eh. Oo, nandun mismo. Nandun na eh. Increase. So, bakit marami angal ngayon? Hindi, pero, Kasi nga, meron mga kumuha na nangungupahan ng lupa dyan sa airport dati, area. 60 pesos per square meter. Ayan, mga ganun ang dating. Hindi. Ano yun? Parang banana queue? Ang Ang angal, banana queue. ang angal daw nila, oo. bakit 82? Dapat 85. Ayan. Kasi ba't nyo ba tinipid sa 3%? Ang share ng government. Ang share ng government. Mali nga naman. Mali. Bakit DOTR? 82? Ano yan? Hindi, Pinahirapan, kung 85, ba't hindi pa 90? Para buo. Parang ganun. pinahirapan Oo, may ninyo butal pa, ka pa. ang pag-accounting yan. Ayan, Yan. nahirapan, 82%. Mali. Patay tayo. Pati tayo. Pag Pag ganyan ganyan. ang argument natin, Ay, para wala. tayong AMLC, Ayan. walang pinanggagalingan. Basta lang magkaroon Pero ng argument. yung isang malaking leaseholder naman daw mag-i-stay na lang sila. Hindi na sila alis. Eh sila nga Pero nagpapabanat pwede sa bang media. babaan naman, magnegosasyon? Kasi napakalaki ng negosyo nila, marami silang in-play yung mga Pilipino na Oo nga, pero workers at, in the past kung 25 ano-ano. years, nagpasasana kayo doon Parang sa hindi pa ganung kayo rates kumita, eh. no? Vital yung kanilang aircraft maintenance sa operations. So, Meron, alam mo, may kwento ako narinig dyan, pare John. Nung narinig nung Singapore, kasi merong competitor niya, Lufthansa. Oo. Yari sila. Lufthansa. Yung Lufthansa, may competitor yan dito sa Asia. Ang number one nilang competitor yung Singapore. Ganyan din ang ginagawa ng Lufthansa. Repair. Nung narinig na umaangal, ito, pumunta sa DOTR. Nag-over. Nag-offer. Maski dagdagan nyo pa yung rates, kukunin namin. Doon sa rates na gusto nilang maski dagdagan nyo pa daw, kukunin nila. Oo. Yung yung Singapore. Yung Singapore. Kaya ito Hindi, kasi yung... Kabado yan. biglang nasakmal na ng takot ang gusto. Kasi Nangyayari tayo. yung Lufthansa, for some reason, nagbigay ng konting ganun yung parinig. Alis na lang kami. Ay, di sabi ng Singapore. Uy, opening to. Sabi ng Singapore. Hindi na Singapore, pati yung Korean, ang gandang business ata niyan. Biro mo, ang Philippines, projected to become one of the fastest growing air traffic. Di ang laki ng negosyo mo sa Sabi pa ng aircraft Kung maintenance. gusto nyo, maglagay pa kami ng mga mini repair shops all over yung mga international airports nyo. Oo. Patay na kayo. Patay na. Oo. Hindi lang dyan. Maglalagay din kami Clark. sa Clark, sa Cebu, Davao. Ano Lagot. na kayo ngayon? Bago daw umalis si Secretary Vince Jamie. Dizon, binilin daw yan, ayusin nyo na. At, Oo, talaga? hindi, yun ang kanilang pa-black item nila. Sa, Meron media. ganun, no? Meron bilin, ha? May bilin. Sabi ko, Ang "Talaga, huling, ha?" ang huling habilin. oh. Ayun. Parang bago ko bawian ng Kahapon, binili may niya mga yan. kausap ako eh. Huwag naman. Sabi, puro motherhood ang naririnig natin ngayon sa DPWH. Gusto nila yung concrete action eh. Well, meron na naman dinimanda ng 3 ata. O tinanggal. Sa Bulacan, tinanggal. Pero bakit puro Bulacan? Oo. Big mo sabihin sa Bicol, walang nangyayari sa Bicol, nandyan daw yung pinakamalaki. Nagalit para North si of Central Dar Luzon, Junior. wala. Nagalit. Binuking si Saldico. Si Saldi Sino? Tuloy. Si Dar Junior. Si Kiko, Secretary Chu Laurel Jr. Kala ko kung sinong Dar Junior. Hindi, si Secretary Kiko Chu Laurel. Chu Laurel Bakit siya nagalit? Eh kasi daw, hinihingan daw siya ng import quota ng isda. Saldico. Okay. Ilang tonelada raw. Tinanggihan niya. Ang hinihingi. Hinihingi yung mga kumpanya niya.
Sabi niya, merong congressman, ganun. Ang pangalan ng congressman, Saldico. Kung sinabi rin, akala ko magbablank item. May yung congressman nanghihingi Nanghingi? Hindi nanghingi. Nang pe-pressure. ng para sa import permit na import isda. permit. Di ba niya naintindihan na yung isda very critical yan? Ayan! At yung mga talagang matagal na dyan sa isda, ang pwede lang mag-import permit. At saka dapat piling-pili ang isdang nai-import. Galunggong yung gusto nito. Oo. Hindi pwede. Hindi kayo Sobra ka cod, salmon, Chilean bass. Yeah. Chilean. Chilean bass. Mamaya po pag-usapan natin yan. Meron Kasi, palang ganon, meron ganon nagkabanatan doon. Pare, ni-reveal eh. Ni-reveal. Medyo natigilan si Terry Red. Tapos yung import licenses po, for sale. Ni-reveal din. Ni-reveal din niya. Sekretaryo. Saan yan? Sa budget hearing? Oo! Okay. Oh. Ay, Kasi mabuti, di ba, mabuti may ngayon, sila- nare-reveal na. Kasi Diyan po dati... sa Senado kasi, nagkaroon ng budget hearing. Okay? Yan daw po mga import license. Yan ang ugat ng smuggling ng agricultural goods. Yan na nga yung sinasabi natin. Matagal na noon pa. natin sinasabi. Hindi ka makakapag-import kung wala ka ng import license. Kasi yung magbebenta sa'yo abroad, hindi Hindi magsiship yun. magsiship out yun. Kasi mabubulukan siya. Kapag wala yung papeles na yun, wala siyang pinanghahawakan. Oo. So, bago po lumarga, Hindi siya papayagan pati nung bago lumarga yung goods na yun, may import license na hawak yun. Pagdating dito, dyan na nangyayari yung mga milagro. Yes. Hindi na nagkakabayaran, na maybe declare na, outright swing, yan na nangyayari. Lumabas po kahapon, ha? Yung import permit, parang ko rin sinasabi natin. For sale. Yung import permit, para rin yan yung sa budget. Doon nag-umpisa eh. Ah, Yung import doon, permit, oo. hindi ka pwede magkaroon ng importation kung wala import permit. Hindi ka pwede magkaroon ng budget dyan kung wala ganito. Patay. Patay. Yan. So merong ganon. Meron for sale meron- daw. For sale. Matagal na ho natin sinasabi. So yung ang umamin, yung isang trading company, pinahihiram daw po nilang kanilang lisensya. Aba, parang flood control, ano? Parang yung mga license ng Ghost, engineer. ghost, Oo. ano to? Ghost importation. Very innovative Oo, pa lang. medyo Galing nilang magaling. ginagawa. Napahiraman, ha? Hiraman. So, yung pong permit nila ngayon, gagamitin at front lang yun. Ang sasabihin na lang, misdeclare. Ayan. Halimbawa, sibuyas yung talagang kalaman doon, sasabihin nila delata. Ayun. Mga ganon. Ayan, Yan ang yan. mga gimmick dyan eh. Ang kanila daw po, ang nangyayari dyan, pinahihiram nila yung kanilang lisensya. Halimbawa, for 10 containers, ang darating 100. 100. Yan. Ayun. Ayan yung modus operandi dyan. Paano nakakalusot? Sa Bureau of Customs. Yan ang tanong. Oo. Paano parin John? Mapo-forensic sila niya. So may commission lang daw sila. So hindi na nila alam kung ano nangyayari doon sa Bureau of Customs. Pero Bar sila- pinapayagan sila Pero legal ba yun? Napahiram mo yung import license Mali mo? nga eh. Hindi dapat ikulong ka rin? Siyempre. Yun nga yung sa flood control, Yung- sinisita eh. Sinitanga. Oo. Perpetual disqualification nga yan eh. Ang totoo daw po nag-uusap dyan, yung brokerage at saka yung customs. Sila na nagpahiram ng license ay commission basis lang. Small fee. Parang rin yan si ano, Ayan parang ang revelation eh. parang si Wawaw yan. Ano? Di ba siya Commission lang. Yung commission. No. Yung kanyang Pinahiram yung lisensya. lisensya, ang gumawa na ng papel-papel lahat, yung mga insiders na, Oo. yung sindikato. Tapos binibigyan na lang siya ng commission. Siya. Ayan. Na whether magawa yung proyekto. Wala silang siyang pakialam. So, yan daw po, modus operandi yan sa customs. Si customs commissioner mismo, ang sinasabi, yan yung tinatawag na consignee for hire. Ito mga consignee na to, babatikan na po dyan sa mga customs process. Operations na yan. Kaya alam na lang nila. So, nagcha-charge lang na lang sila ng fee.
Eh, ba't mo sila binibigyan ng import permit? Ayun. Oo. Pinahihiram mo eh. Pinapahiram mo eh. Oo. Kumbaga yung misis mo, Oo. Nagkama. pinapahiram mo yung misis mo eh. Hindi mo alam, hindi alam ni ano pala yan, Congressman Saldico. Dapat humiram na lang siya. Ba't siya nanghingi pa, ba't siya nag-pressure pa kay Kiko? Nanghiram na lang siya sana. Eto, merong food panda rider. Ayan. Pero nakalista po siya as importer. Importer. Yan. Paano nangyari importer yun? Nabigyan ng import permit? Pare, food business pare. Sa bagay, Di ba yung import permit? Food Panda rider. Yung import permit, detalyado yung Dapat. agency, yung pangalan ng Dapat Hindi, nga. yung list, baliwala yun kung kausap mo na yun sa loob ng customs. At saka loob name ng and address, at saka loob ng DA. Hindi pa sinasabi nga natin matagal na. Baka yung Food Panda rider na yan, isa siya dun sa mga nandiyan sa Santa Mesa. Yung Klaro na raw, sabi ni Senator Kiko. Kiko Pangilinan. Klaro na merong sindikato. Galing na mga conclusion. Daming police work. revelation, ha? Brad, nung panahon nyo pa yun. Oo, hindi lang ngayon yan. Hindi Brad. lang ngayon yan, Brad. Oo. As a matter of fact, nung panahon nako. nyo, nagkagulo nga kayo dahil dyan sa ganyan. Kaya nga hinati yung Department of Agriculture. People are fed up. So together we must fix this problem of smuggling. Ayun. Galit. Malupit. Oo, galit. Kaya kayo naghatian ni nun eh, Rosie. Anong hinati? Di ba? Yung Nag-issue nga. Nag-issue nga yung dahil din dyan sa Hindi kasi walang paglalagyan kay Kiko. Kaya nga, nagkaroon ng smuggling kunyari. Tapos yun. Siya na. Nung nagpidaf, pinagsasara yung mga underhim Oo, na. yun. Yan. Tapos Best- ngayon, ingay-ingay. Okay. So, meron daw pong assurance Ayun. ang Bureau of Customs na tuloy-tuloy silang magko-coordinate. Okay. Huwag naman ganyan. Ikaw Gaganahan naman paring Ano Conrad naman eh. Huwag naman. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Pagbigyan mo naman sila. Mr. Senator, hindi po kami titigil. Yan. Kasama mo kami. Palagi kami, we will continue to coordinate. Yan. Ayan. Kulang sa coordination, kaya nagkakaroon ng agriculture smuggling. Paulitin po namin taon-taon ang ating ini-import na agricultural goods, umaabot ng 1 trillion pesos. Taon-taon niya, 1 trillion pesos. Ang sinasabi ng mga think tanks, yan po makalahati na lang natin. 500 billion worth of goods ang bibilin natin sa ating agriculture sector. Isipin mo yung iikot na pera sa rural areas. Yung 5 billion na yun, palagay mo ng 10 times na lang. Ang multiplier nun. 500 billion. 500 billion sa 10 times, 5 trillion. Ayan. Ang umiikot doon na negosyo. Agriculture pa lang yan. Ayan, agriculture. Kalahatiin mo lang yung 1 trillion. Bakit po hindi natin masugpo-supo yun? Smuggling. Galing. Ngayon, tapos yung production side natin. Ang number one example ni Dar Jr. ay si Saldico. Humihingi daw ng, akalain mo, kapal na, tinira na nga yung budget. Hingi pa ng isda. Bakit anin niya isda kaya? Para rin siyang consignee nun. Baka meron siyang, meron ako. nagnininong siya sa mga iba talaga. Iba't ibang ano. Meanwhile, yung mga fisher folk natin, Napabaya. yung nabubulok yung kanilang mga huli, na hindi, may oversupply nga sa gaya sa Visayas at saka sa Mindanao. There are seasons na ganun, tapos wala kang This cold is small storage. comfort for them. Lugin-lugi sila. Bibigyan namin kayo ng... Paano matitigil pa rin, John, at yung license for hire? Hindi ba... Bifar ang magbibigay niyan. Hindi ba dapat nakasaad doon sa lisensya? Dapat magkaroon po ng changes sa sistema. Hindi ba nakalagay dapat dyan sa lisensya na yun? Kung sino yung kumpanya na Yun yun? na nga, yun yung sinasabi ko kanina.
Yung quantity, anong klaseng isda. Oo, anong Kasi klaseng- Specified. Meron, Kasi meron. Hindi klase ng generic isda, yung malalaman mo generic kung- ba yung license? kung may No. kakulangan. Hindi pwedeng ganun lang. Ngayon, kapag hindi sumunod doon, magkakaayusan sa customs. Ayan. So, sa customs pa rin customs, finally. nagkakaroon. Kung saan yung... Nagpapalitan na ng documentation yun pagdating doon. Sabi po ni, yung hearing naman, dyan sa House of Representatives, APRO. Ito yung dating kasaldi ko si ano na ngayon di ba? Si Swansing. Oh, Mika Swansea. Sabi daw po ng Department of Agriculture officials, kailangan tanggapin na natin na masama ang agriculture natin. Ha? Nagalit, pinagalitan ni... Kasi yung Yusek Asis Perez, Oh, siyang planning, si Asis. NEP, doon sa National Expenditure Program, Hmm. yung pong ating food program, kasi priority yan ni BBM di ba? Yung food security. Which has always been the case. Which has always been the Baka case. naman sabihin ninyo, babanatan ninyo na naman siya na hindi niya iniisip yan. May mga ganun, di ba? Siya nag-umpisa tungkol dito sa corruption. Siya na ngayon na Siya na ngayon na may kasalanan lahat. Ng wedding, oh. Yan. Oh, sabi ni Asis. Sabi ni Asis daw po, talaga masama ang estado. Tanggapin na natin yun. Yes. Pinagalitan siya. Sino nagalit? Si Swansing. Bakit? Sabi niya, hindi mo dapat tanggapin yun. Dapat nga gumawa tayo ng paraan. Ha? Para maayos. Ma-address natin yan. Ano mga dapat gawin? Parang defeatist yung ano mo Yusek, my apologies, sabi nito si Swansing. I feel like reacting to your statement. Yung current state ng agriculture, given that we're a net importer, is not something that we should just simply accept. Yan ang sinasabi niya. Lumaban tayo! Hindi naman pwedeng, ganun po talaga Bad. Sama ng agriculture na. Bakit nga masama? Hindi ba dahil sa wala kayong ginagawa? Ganun ba? O... Because of the laws, import ano ba ang dahilan? rice tarification law, mga Ano ganun ba ba yung yan? mga O ganun ba? What is the Sobrang problem? smuggling? O sobrang tamad kayo? Yo. Sobrang corrupt kayo? Yan. Ano ba ang dahilan? Yung sistema ba natin ay hindi umaandar? Mali yung sistema natin. Kung kailangan na intervention, alamin natin, sabi ni Swansing, kung ano yung mga intervention na gagawin natin para makalabas tayo dito, para makuha natin yung food security. Hindi natin pwedeng nasa limbo lang tayo. Ano kasi, Yun ang topic yung sinasabi. Wala sinabi si Asis, hindi man lang siya nagsalita. Kasi, yung starting line niya, tama the agricultural sector is really in bad state. Totoo yun. Pero dapat Hindi mo pwedeng tanggapin na lang. dapat dinagdagan ano ba niya na, intervention? ma'am, ito yung aming suggestion, etc., etc. So nagpa-sorry si Asis. Pero Sorry Madam Chair. Pero wala siya sinabi that, actually, Madam Chair, Kaya niya lang daw sinabi yon to highlight Ayan. the reality. Yes, but what is your solution? geographical weaknesses, What climate are- change. What are you going to say? What are you going to do? Given that is the sad state of our agriculture. Okay. Meron siya sinasabi, yung WTO, Na sabi ano? ni Asis. Yung WTO daw, this dates back to the 1990s. Nung nasimulan niyang Decline? WTO, oo. Nako, mabuti hindi siya sinundan kaagad ni Chairperson Swansea. Alam mo, Undersecretary Asis, yung WTO, walang sumunod dyan at all. Pagdating sa agriculture, nagbanatang nga Actually, dyan nga nasira yung WTO Tayo lang nagpauto dyan Oh, sa agriculture Siya panahon ni Noynoy, nagpauto tayo. Doon nga nagkabanatan sa WTO as a trading system doon sa agriculture. Basically. So ano mangyayari ngayon sa agriculture? Ang dami pong problema. Ano bang gawin natin?
sinabi na natin yan. 20 pesos per kilo na bigas? Huwag tayong sunod ng sunod kung kani-kanino na hindi naman tama. Yung mga the developed countries, sila nga, ayaw nga nila yan eh. India never found that. Never, no. Europe! Oh, wala! Europe itself. Yung, anong WTO? Ang lakas po Wala ng yan. agriculture sa Europe. Subsidies dyan. Ang Europe, nag-e-export siya ng food. Saan yun? And to think so, highly urbanized Oo. ang Europe. Sa akin pag-iikot, yun yung pinagsinasabi natin, Mali. word lagi na systemic. Oo. There's also that thing, di ba remember this kaibigan natin sa South, sinabi, the farmers do not want their children Ayan. to be farmers. But here's the thing, bakit dapat maaga pa lang na-encourage na yung mga children natin, yung mga kabataan, to go into farming, lalo na sa mga probinsya? Hilig naman talaga nila, but kailangan yung technical know-how, the love of farming, plus may Ano may nga laban-laban sila insofar as yung value chain, mga ganun. Ang naging problema Suporta. kasi, naging ano na lang tayo, Oo, we eh. just accepted it. Oo, Eh. eh. Hindi, mas mabilis ang mag-import. Pero merong magandang point na Mas sinabi kikita ka. si Hmm. Chair Swansing. Sige, bad state and everything. So in What in needs effect, to be done? ano mga pinag-usapan? Bakit merong tayong tinatawag na pondo dyan sa Department of ASEP. Quick Response Fund? Yes. Alam naman natin maraming bagyo. Marami nangyaring calamities and Calamities. everything. Hindi nyo nagagamit yung Quick Response Fund. Ibig sabihin, papatay-patay kayo dyan sa Saka DA. inaccessible kasi minsan yung funds na yun. Hindi, Magbiyahe ka pa. sinabi niya na hindi nagagamit. Oo. Inamin ni Asis yun. Hindi. Sinabi ni, pinoint out ni Swansing. Inamin niya na hindi, inamin ni Asis na hindi niya nagagamit. Hindi, si Chu Laurel na ngayon nakausap ni Swansing. Oh, inamin niya na hindi nagamit. Ang sabi niya, it really depends eh. It's reserved for calamities lang talaga, Madam Chair. Yun na Mali. nga sabi ni Madam Chair eh. Ang dami Ang natin dami na- na nga calamities eh. Hindi niyo nagamit. Inamin niya na hindi nagamit. Hindi. Sinabi niya. Mali. Kasi reserve lang daw for calamities. Ay, patay ka na. Patay ka. Talagang dapat kang... Ano? Kaya nga, Sitahin. Dapat kang sitahin. humanap siya ng fall guy. Si Asis. Saldico. Si Saldi. Si Saldico, yan. Binulgar niya na nanghihingi ng quota. So you're claiming that he is the calamity? Talagang calamity yun. Hindi lang calamity yun, pare. Halo-halo yun. Tsunami. Ha? Volcanic Earthquake. eruption, earthquake, lahat po. Comet. Raining down. Meron nga grupo magpa-file yata ng complaint sa ombudsman eh. Ganon? Tungkol dyan. Tukol kanino? Kay Saldi. Oh my God. And then he will in due time. Kaya nga, di ba, tama-tama, di mag-file na kayo para doon na siya In sumagot. due time, ano yun? Wala na siyang pati pa yung isda, titirahin pa? Di ba niya alam, According to Chu? di ba niya alam na meron ng ano dyan? Kopo na ni Chu yan Laurel Sisingitan mo pa, ayan. Tuloy, Ayan, binuking ka. Di ba? Doon ka na lang sa iba. Oo. Oo. Total, namumunini ka na doon eh. Oo, di ba? Tulay. Yan, master mo yan Tulay. Ito pa, isa pong controversial na sinabi ng... May nangyari pati dyan, paring Conrad. Alam mo ba yung nangyari? Meron nga si Congressman Dagook. Sabi niya, Sino? Congressman Dagook. Dagook. Oo. Taga saan yan? Sa ano yata yan eh, sa farming group. Sabi niya, ano to nakikita ko dito na meron farm to cockpit rule. Farm to cockpit? Tinanong Baka naman lisensyado yung si cockpit. Ed Gillian ang tinanong niya. Oo. Sana na niya. Meron. Ano to? Actually, yes. Merong mga ganon ba? Nakakita na ako. At magaganda yung cockpit, maganda yung daan. Farm to cockpit road. Tapos, Kaninong sino-may-ari nung... Yun na nga, yun na. Yun tinanong niya. Yun ang Yung tinanong sino-may-ari niya, bakit meron, I nagkakaroon have ng... to admit, Ha? O member ba yan ng Isabong? may access road mula sa highway. Tapos may strip mall na, yung mga mahilig sa strip mall para, syempre, saan pupunta yung tao? May shopping, mabubuhay dyan. May Yeah. Kainan. Kainan. Meron kainan. Farm to cockpit road daw.
meron. Yes. Pet mali yun. Pet. Hindi, pare, malaking hanap buhay kasi yan. Pag-alaga ng manok. Yan. Well, Ano yan? Billions and billions. Ano yan? Agri, ano yan? Agri yan. program, Yan. agri business. Manok eh. Farm to cockpit Farm road. to cockpit cockpit. road. Yun ang Ngayon malupit. ko lang narinig nga, Oo. the way you put term dito. Farm to cockpit road daw. Totoo ba ito? Meron akong prueba, sabi niya, you better give me some information about this, sabi niya. Sabi po ni Chu Laurel, okay daw sa kanya, yung mga GMO, genetically modified organisms. Anong argument niya? Kasi ginagamit na raw po yan sa United States. Anakanan. Those are big words. Yung mga Hindi motherhood, po, pero yun ang problema natin hindi- Hindi natin alam ang punot dulo ng issue. Tapos, Pagkatapos babanat ka ng ganyan. Ano po ba yung objection sa GMO? Okay? Yan GMO, kaya nauso yan GMO. Dahil nga doon sa practice sa agriculture, na-trace na po yan sa volumes and volumes of industry. Mayroon na! Mayroon na yan! Meron na yan. Ang agriculture, industrial agriculture sa US, gumagamit sila ng all sorts of chemicals. Okay? Ano to? Herbicide. Yung mga ganon, insecticide, and everything. Sa kakagamit ng chemical na ganyan, ang nangyayari po, pati yung plants, tinatamaan. Nasisira na. Nasisira din. Anong ginawa ng mga chemical manufacturers? Minodify nila yung genetic makeup ng plants para maging resistant Doon sa mga pesticides, toxic etc. Yung mga and ganon. everything. Yan. Yan po ang main objection ng mga scientists Sa dyan GMO. sa GMO. Kasi inalter mo yung state nitong The the natural state para lang sa sarili mo. Yan. Para makapagbenta ka pa ng insecticides and all of these chemicals. So, big business yan. Alam naman industry. natin anong effect niyan sa katawan ng tao. Yun ang mga issue po dyan. Okay? Yung at merong mga unintended consequences sa katawan ng tao, yan po. Tapos yung environmental concern. Okay? Tapos yung ethical concern na too much profit. Ganyan po yung mga issue dyan sa GMO. It's not just ginagamit ba ng ibang ano yan? Tayo lang ba? Kumbaga, dengbak siya ba tayo? Tayo magiging guinea pig? Hindi po yan ang issue dyan eh. Hindi porket ginamit sa ibang bansa, Ayos na. Okay na. Hindi, Hindi. yun ang argument niya eh. Wala akong magagawa. argument nino yan. Ni Ni Chu Secretary Laurel. Chu Laurel. oh. Ginagamit na yun sa US. So, sa okay tingin lang. niya okay na. Tinanong siya eh. May nag-PowerPoint presentation Yan ang sa kanya. ating agriculture secretary, Jonat. Ay! Nako. Pag hindi. Dapat maging contractor na lang to. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yes. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Direk. Good morning, good morning. Mga angels, good morning din sa inyong lahat. Morning. Good morning. At saka sa mga araw-araw Matuwa na kayo lahat. araw-araw na nagko-commute. Oo. Ayan, Good kayo morning. mga kababayan natin na matuwa na kayo. Oy, Dahil ito na ang solusyon. Ito na, masosolve na Masosolve po na ang ating problema. mga sasamahan na kayo. public transport problems. Inutusan na raw simula bukas lahat ng opisyal ng mga ahensya under DOTR kailangan daw po ay sumakay kayo ng public transport at least once a week. Ayan, sinabi ko na sa inyo ha. Laking tulong nun. Ha? Pare, solve na lahat ng problema natin. Sasakay na sila eh. Ganun ba yon? Okay, ganito po ha. Suggestion ko, Sek. Ano? Ito suggestion Sige, ko. ba? Suggestion? Ito ha, di ba, palagi sinasabi sa amin ni Paring Joel, galing siya dyan sa Better Living. Si Paring Joel. Paring Joel. Oh. Okay, ganito.
mayroon subdivision doon nakakilala ko. Doon kayo mag-umpisa. Doon Kasi kayo public magsimula. transport yan. Hindi Doon dyan kayo. sa Hindi dyan sa Juan Ayala. Hindi. Ibabagsak kayo ng driver nyo. Hindi, ron, Bakit hindi. naman sasakay hindi kayo. pwede ron? Hindi Oh. yun ang commute. Hindi yun po ang commuter eh. Yun. Turista ang tawag doon. Turista yun. Di ba si Senator Grace po sumakay ng tren dati? Hindi. Hindi rin? Ganito yan. Oh, boss. si Chubibo, sumakay din ng tren yan Hindi. eh. Naligaw nga ng Naligaw nga. pintuan. Hindi alam kung saan. Papasok sa CR eh. Akala niya yun ang pasukan eh. So, Ito, boss, suggestion. Ito lang muna, experimental yan ito. Meron subdivision dyan. Maraming subdivision sa marami. Better Las Living. Piñas, Marami. Marami. oo. O mag-umpisa ka sa Better Living. Tricycle yun, Tricycle ha? muna. Tricycle muna. Hindi special ha. Yung talagang matricycle. kasama kayo. Pila. Yung pila. oo, Pila na oo, tricycle. oo. Tricycle papunta doon sa Sa Bikutan. Bikutan. O sa ano? Pagdating sa Bikutan, sasakay ka ng jeep. sasakay ka ng jeep para pumunta ka sa MRT. MRT, yan. Okay, yan. Pagkatapos, LRT. Doon ka naman, Doon ka. aakyat ka. Aakyat Dahil ka. sira elevator dyan eh, aakyat ka. bale apat na ano to, apat. Hindi, pagdating mo dun sa sasakyan mo, gaya nung kaibigan natin, pare, yung si sniper, yung kasama ni sniper, lalakarin Lakarin niya, mo. kasi ayaw niya magbayad ng jeep eh, lalakarin niya yung Papunta dito. sa show, papunta dito sa Ayan. City State Center. Yan ang So, ilang sakay yan? Yan ang Ilang oras mo gagawin niya? Yan. Yan ang DWIC Yan. na workout. Oh, ha? yan. Suggestion lang yun. Suggestion lang yan. Suggestion lang yan. Huwag kayo magdadala ng sasakyan, ha? Walang kotse? driver. Wala yun. Pwede kayo magdala ng payong. Yun ang ginagawa Yan. ng mga kaopisina ko. eh. Pero Walang kayo payong. naman, solved na. Kasi, ganito mangyayari. Parin Jonat, ako ay DOTR official. Okay. Sumakay ngayon ako ng public. Okay. Magagawa ako ng observations, Ayun. recommendations, plan of action. Ayan. Susulat ko yan at isasubmit ko po yan every week Ayun. sa DOTR. Yan. Dissolve na. Ganun ba? Ganun ba ang problema natin? How you solve your... This is how we will solve the transport problems. Di, ang sabi. Para may suggestion box. Yan. Ganito. Yan po yung suggestion box style of management Yan din. na napatunayan na ng lahat ng business schools pinaka-useless sa lahat ng useless. May kahundon, suggestion. Yan. Yan. The same style. Makikita nyo, ang daming tama nun. Ilang beses na nasipa, Nagiging basura lamang po yan. Maniwala kayo sa amin dahil ilang beses... Ang mangyayari, yung sinabi ni Kong Jonat mula dun sa Better Living, sa Papunta sa DWIC, ano, yung ilang apat na sakayan, then gagawa sila ng report. Yun ang merong Isasubmit. observation. Observation. Lahat. Pagdating sa MRT station, gagawa na ng report. May Starbucks doon eh. Doon Secretary. Kaso Starbucks ang gagawa ng report. Acting like Transportation Okay, Secretary very good. Giovanni Lopez. Okay. Yung pong suggestion box style of management, matagal na po na-discredit yan eh. Oo. Ang dapat po talaga mangyari, magkaroon ng master plan. Na matagal, panahon pa ni Marcos, ginawa na ni Dance yan eh. Ewan ko ba kailangan na siguro i-update ninyo. Update. Dahil putol-putol ang ating public Yung transport. connectivity na... Ang ideal po dyan, halimbawa, ang isang estudyante, sumakay siya sa Bikutan, sa tapat ng kanilang subdivision. Huwag mo na sabihin kasi sa loob ng subdivision eh. Hindi na, okay lang. Pwede na siya, Maglalakad na maglakad yung na lang tao. siya. Maglalakad na. Sige. Pagdating to sa kanto ng, ano ba yon? Ano yung kalye dyan? Santos. Oh, Yung dating sukat. yes. Pag sumakay siya ng bus, Hindi. Pangalawang sakay yun. Dito ka muna sa una. Dito ka sa, basta yung De Sabio, Remanville, whatever. France Street. Ayan, may mga bansa ang kalye dyan eh. Tricycle pa yun. Sabay, hindi nga, yung special, minus na yung, special. minus na yung special na tricycle. Pagdating mo na lang doon sa Santos, O sige, bigyan natin kailangan siyang partida. pagsakay mo doon, bababa ka na kung saan ka pupunta. Hindi pa. Yung po ang sinasabi na kailangan na modern transportation system. Lahat ng malalaking syudad sa buong Meron mundo, yan. ganyan ang kanilang Ang tawag sistema. po diyang connectivity. Hindi putol-putol. Ngayon, kung ikaw, kung yung ruta na yon masyadong masalimuot sa'yo, ang ginagawa ng mga ibang commuter, puputulin nila yung bababa rito, but using the same ticket, sasakay naman doon sa kabilang kalye dahil malaking matitipid nila
Merong ganun sistema eh. Mm. Pinag-aralan ko yan sa halimbawa sa New York. Kasi yung bus ng New York, umiikot ng ganun-ganun yun eh. May loop, may loop, may loop. Marami ano yun. Ngayon, dito lang ako pupunta. Abala ako dyan. Oo. So, puputulin mo yung trip mo. Pupunta ka But using sa the kabila. same ticket, Pupunta ka sa kabila. kabilang kalye, Oo, konti lang oo. lalakarin mo, Yeah. sasakay ka ulit doon, papunta. Ganun po At ang saka yun- magiging style dapat. At saka yung sinasabi ni Paring Conrad, tatlo ang means of transport doon. Una, yung Bus. bus. Yung bus. Pangalawa, yung train. May train yun eh. May train. Subway. Subway. May subway sila. Ah. Pangatlo lang yung ano ka yung Taxi. taxi ka. Pangatlo lang yun. Or Pero- Grab. Or Grab. Oh. Yung yung bus na umiikot, mayroong ruta talagang ganyan, at saka yung subway, critical yon. Kung wala kang ganyan, magiging car-centric ka o tricycle-centric operation ka. Pag wala kang ganun na dalawa. O kaya, Dalawa. chaos. O chaos. Chaos ang mangyayari. Chaos ang mangyari sa'yo. So yung mga ganyan solusyon na once a week kailangan sumakay kayo, masyadong press style. Release yan, Oo. kumita na yan. Kumbaga Ayusik. nagmarrohas style na yan. Tapos, Tumatalon. tapos yung mga At saka ito pag kayo nag once a week kayo na public transport, ito lang suggestion ko walang payong, huwag kayong magagamit ng mga payong-payong Nasabi ko sa inyo. Kung naman kayo, pagpayungin mo naman. Hindi pwede. Tapos kung Mas pwede- transport Tapos mag-rubber shoes Hindi ka. pwede. Hindi. Kailangan high heels. Wag. Hindi no high heels. At saka, Kasi kahapon daw, sinubukan ni ang ating magiting na acting transportation secretary, Giovanni Lopez, yung ma-experience niya daw yan, tinatanas ng ating mga kababayan. yan. Kaya ang ginawa niya po, sumakay siya ng bus. Saan? Tapos sa Quezon City. Mhm. At sumakay siya ng MRT3. At inakyat niya raw yung Mount Kamuning. Yan. It's very difficult. Yan. Ang ganda ng observation niya. It's very difficult. No, it's really difficult. Talaga raw pong parang parusa. Ayun, alam mo na pala Yan. So, yun yung solusyon. Kailangan sumakay din kayo. In other words, kailangan DOTR, mahirapan kayo. Hindi lang kami nahihirapan. Hindi ba dapat nga siguro solusyonan The public has been crying for solutions. Gaano katagal na yan, pare? Panahon pa ni Cory, di ba? Dati po kasi, kulang na kulang ang bus sa EDSA. Itong history nito. So, mga tao nagalit. Bakit hindi? Wala kami masakyan. Anong ginawa ng LTFRB? Nag-issue ng katakot-takot na franchise. Oo. Ilang bus company sa EDSA, mahigit 100. Sabi nga nung Chinese na kakilala na, mahirap gawin niya kasi gusto niya magbenta ng mga bus on credit para ma-solve daw yung transport crisis sa EDSA. Sabi namin, impossible. Why? Too many companies. How many companies in EDSA? Sabi namin, more than 100. Nasira ulo. Ha? Why so many? Nasira ulo niya. So, yun po ginawa ng LTFRB solusyon. Nag-issue ng franchise. Hanggang naging yung solusyon nila, naging problema na. Ngayon, binawalan na nila yan. Binawalan na nila, inalagay yung bus sa gitna. Ano, sinong nahirapan doon sa solusyon na yon? Di ko sino yung mga sumasakay. Ang concern pala nitong pinakamamahal ni Paring Vener na DOTR Acting Secretary ay yung katayuan ng commuter. Hindi. Yung solusyon nyo po, hindi naman priority yung commuter. Okay? Nilagay nyo pa sa gitna yung bus. Kung ikaw ay may dala-dala, pare, At ipa-privatize nyo pa, i-institutionalize nyo aakyat pa. ka ng Mount Kamuning, Oo. Hindi, maglalagay na ng mga concourse sa mga stations Concourse. Ano yun? Anong klase solusyon? Hindi Pero nasa gitna pa rin yung bus. Oh, pero at least aircon yung concourse. Parang yung ginawa sa Maganda Sa tignan. Resource World. NAIA. Resource World.
pinapatay nila yung aircon doon, maniwala ka. Wala namang gumagamit Walang doon sa gumagamit Resorts World. doon. Yung patawid ng ano. Patawid. Oo, yung patawid, tatawid ka Ng, mula... Terminal ano, 3. Inano lang yun, ginawa lang yun. Ang inauguration noon, panahon ni Digong eh. Ilang bilyon ata ang ginastos doon. Ginawa lang yun para hindi na masita na hinahawakan nila. squatter sila doon sa lupa ng Air Force. Ng Billboard Base. Yan. O, eto na yung contribution namin ha. Meron kaming concourse. Yan. Ganun. Walang gumagamit Wala. doon. Because it's in the middle of nowhere. Kung naka-check in, kasi meron akong kaibigan. Middle of nowhere. Nag-check-in siya dun sa magandang hotel. Ano. Doon sa Resorts World. Oo. Yung pala, ay lalakarin mo yun. Oo nga. Hatak-hatak mo yung Maleta mo. Hanggang Walang fit walk-up? yung kaibigan ko Walang yun. walk-up? Wala. Para yung sidewalk, biglang aangat, biglang... Tapos bababa ka ng elevator. Tapos yung elevator... Pag from the aakyat ka, elevator, oo. para makarating ka doon sa hotel na gusto mo, naku po, Naku, malayo, napakalaking oo. parusa. Ganon? Wala namang mga nag-aantay doon na sasakyan. Huwag niyo or, sasabihin yung commute ganyan, or ha? ano. Kasi baka subukan ni Secretary Prasco yan. Na, Kasi you have to experience. ano susubukan niya? Yun, yung Resource World, pupunta siya doon, turista ka para ma-work out. No. Bago niya subukan yon, isolve niya muna po, nag-brown out sa Boracay, 3 araw. Wow. Yan. Bago niyo isolve yung mga problemang ganyan, yan muna isolve natin. Mga basic. So, 2 araw po, walang kuryente sa Boracay. At nagyabang pa tong DOE, nakahapon daw, nasolve na nila. Nasolve na nila. Yun Pero yung mga sinasabi ko sa stakeholders, hindi na alam kung kailan ang susunod. Di ba? Ang Yung galing ganun, naman no? noon. Di ba? Ha? Ano po yan Kawawa naman yung mga gumastos doon. As of 3 o'clock daw kahapon, sabi ng DOE. Ayos na. Ano ayos na? Hindi ba? May kuryente na. Oh, pero nagremedyo. Naghahanap sila ng permanent solution daw dahil bago nangyari yung brownout na yan. Yung cable, submarine cable. Every month, there is a mandate. Meron silang 8 hours to 12 hours talaga na outage na kailangang tiisin. Yun, regular yun. Pero itong nangyaring 3 days na sinasabi mo, that was totally unplanned. So, merong mga establishmento ron, daan-daan libo rin pala ang talo mo pagka walang kuryente. No? Oh, Sa syempre. restaurant at gano'n na nangyari sa kanila. So, Sabi, wag daw po kayo mag-alala. Sabi, dahil underway na raw po ang mga permanent solutions. ayan, Sabi ni DOE Secretary Garin, no? Sharon Cuneta, Garin. Sharon, Garin. Ayun, ni Ate Shawi. Mm. Safety guided every call we made. Yan. So, itong mga islands na ito, Our teams remain on site. itong mga islands na ito, they are getting to be famous, ha? Sikihor, nawalan. Ngayon, Boracay, ba? Isa-isa. Isa-isa, ha? Oo. Yung El Nido, malay mo. Ayan. Bukas makalawa. Oy, makanda na kayo. Oo. Siargao. Nako po. Ayan, ay. Nako, yung mga paboritong turista. Kamsur. Yan. Oh. Ay, delikado kayo. Delikado kayo dyan. Delikado na kayo. There is a pattern. There's a pattern. So, ang appeal po ng mga nag-invest ng katakot-takot, kanilang lifetime savings, inilagay Dami nila dyan, dyan oo. sa tourism sa Boracay. Ang appeal po nila, once and for all, isolve na raw po. Isolve na. At ano bang problema talaga, pare? Basta island kayo, I'm telling you, wag kayo maghanda lang kayo. Wag na kayong umasa ng solution. Yun nga ang attraction pa rin ng tourism, kaya nga nag-invest to mga to na May pattern na nga eh. Mindoro Island, Sikihor, ngayon Boracay. Maghanda na kayo. Suggestion lang naman ito. El Nido. Oo. Kaya mga yan, di ba? Tapos yung halimbawa, yung mga resorts dyan sa La Union. Yan. It's just a Tsaka, alam mo lahat ng mga resort areas, Kabahan na kayo. just a gentle reminder.
Please, Aha. Diyan pa man din sa gumawa na Boracay. kayo ng ano. Hindi ka pwede mag-natural type of tourism dyan dahil lahat ng pagkain, gamit lahat, dinadala sa loob. Pagka dinala mo, tapos wala ka palang refrigerator at Patay sira ka. Ito lahat yun. sinasabi ko sa inyo. Ang sinabi na namin kasi sa inyo, mag-renewable kasi kayo. Yun na nga eh. Renewable eh. Oo. Hindi kayo nakikinig eh. Hindi, ang nangyari daw dito, it's tragedy. Sabi ni Sharon. Sharon. Ah, Tragedy. Okay. Si tragedy. Undersea cable, tapos nag-high tide pa daw kaya nahirapan Ayun. gawin. Oh. Ano ibig sabihin? Nag-high tide, kaya yung restoration operations nila, Nung nabalam. submerged. Submerged. Nahirap Nag-inaugurate na raw ng solar. Sa ano? First base load. Batangas. Oo. Nandun pa ang presidente. Presidente. Oo. Oh, ayan. Nakita nyo na, may baseload na solar. At ano yan? Agrovoltaic. And Meaning they can live side by side with farmlands. Oo. Hindi mo kailangan gibain ng Gibain farmland ng para farmlands. magtayo. Ang ibig magputol sabihin ng po puno. nung solar na base load, Baterya pa. hindi diretso, may storage capacity. yes, yes. So yung mga maiipon na kuryente galing sa araw, ilalagay po yan doon sa nakabaon na mga battery network Right. systems. So kumbaga, it's a plant in itself yung mga baterya na yon. And that's the way to make it baseload. Right. Okay? Super mahal yan. Well, Sa ngayon. Super Pero, mahal. itong kumpanyang ito, Citycore, together with Megawide, yan yung partnership nila. Yan ang kanilang proyekto daw. Oo. Yun na nga yung Kalimutan pinukas ko nila. yung Pero, Megawatt oo. sino magbabayad nun? Saan? Nung mahal na kuryente Hindi, may ngayon. agro, ano daw eh. Yaman-yaman natin. eh. Consumers. You are from Batangas? This is going to help you? Why? Ayaw nyo yan? Kailangan. Tama. Lalagay namin yan sa ano? Lalagay namin yan sa grid. Anong... Ang Anong, problema pa nga yung paglalagay sa Renewable, grid. please. Oo. We are helping Ang solve problema our niyan problems. yung hindi naman fully disclosed, transparent. Yung computation po ng kuryente, pagdating dyan, dinidikta lang na lamang sa atin ng ERC yan eh. Yan nga yung sinasabing Ano daw yan, regulatory capture. Yan yung nag-auction daw sila niyan, yung green Oo. auction. Yung auction na yung, it's all pakitang tao. Di ba, pare, auction? Ano auction? Yan na yung palusot nyo para maningil na malaki? Nag-auction kami, boss. It's Kung a- magayang tubig, mag-i-increase sila ng rates. Public At consultation. magkakaroon ng kuno, moro-moro na public consultation. Noon time show. Noon time show, sayaw-sayaw dito, yun na yung public consultation. Tapos tuloy na yung rates, increase. Ganyan din yung auction. Mas auction marami na yan. natutulungan yung noon time show. Sabi ni Senator. Hindi, Tito ano yan, Soto. boss? Ano lang, tiisin na natin because we are just experimenting right now and we are putting the environment properly for renewable energy. Provisional lang naman yan eh. Yung authority na yan, yung increase of rates. That's a provisional authority. Ano po yung inag-rate sa Batangas? Ang kanyang 197 Yeah, megawatts. Ha? Yun na yun. Baseload yan, boss. Oh, okay. Agrovoltaic. That's It the can baseload. power 158,000 homes. Oh, yan. And reduce carbon emissions by Ayan, yan, 265,000 tons. Itong numero to medyo actually nga sinasabi ko sa desk kagabi. Nilalaro-laro. Huwag nyo ilagay muna yung press release yan eh. Unless yung reporter ko, tingnan natin yung computation. Asan na yung mga numero? How do you get around with that? I mean, paring Ed sa Abedra, I know that you have your artist in the right place. Okay na yung megawatts, kukunin namin yan. Pero ito namang, sa amin kasi sa tubig dati yan. We can give 50,000 households. Wag na, Excuse me, wag na. Kasi baka Hindi natin- baka magbilangan niya mga yan. Mr. Umabot lang kami ng Ed, 10 Ed, 10,000. baka makuryente ka, Jensen nilaga mo 158,000 homes, etc. Baka magkamali ka ng So big news to, 197 megawatts. Renewable ito, boss.
we're Ang just mas- ang we mas are gusto just ko in the sanang we are just at the start. Ang mas gusto ko sana i-pursue, ito nga Hindi yung... pa to yung Hindi to, puspusan, ha? hindi pa to. Kumbaga sa sine, Hindi, pakita. Yan yung target. Pakita. Pakita pa lang to. Trailer Trailer pa lang. lang ito, Ayan. boss. Trailer. Hindi, ang gusto ko sana dito sa PR nila, yun na nga, yung agrivoltaics. Yan, I'm pronouncing yan. it right. Kasi ang solar kasi, magpuputol ka ng puno tapos nawawala yung land, yung agricultural land. O kaya yung forest land. Doon mo lalagay yung panel. Sa Ay, kanila, hindi ganito. They can coexist, ang sabi nila. Na ma-maximize yung land productivity. Ano yan, ha? Ma-increase yung farmer's income. Now, yan, again, kailangan I want ma-approve din yan. I want to have Oo, that oo. proven. Has that been proven Iniimbita tayo ni anywhere? Ed sa Abedra daw doon sa project para Has that been ma- proven anywhere, Hindi Mr. pa, hindi Sabi? pa. Yun nga rin yung target. Ayun, So, kailangan na. yung solar Kaya hindi para- pa nga proven, kaya kailangan mag-PR. But here's the thing, the president had been... Wala pang proof eh. The president Edi- repeated all of this verbatim. Edi- bro. Dadaliin mo sa ano? Habang wala pang proof, Dadaliin daanan mo. muna sa media. Ayan. Ay, ito po, mag-i-increase na naman daw ng presyo ng gaso. Another good news. From the DOE. Ay, apat na sunod-sunod na ano na yan. Increases. Ang sabi po ng pinakamamahal ni paring Joel na Department of Energy, kailangan daw magtaas. Kasi meron geopolitical tensions. Yan. Diyan sa Middle East. Okay, tensions. Kasi daw po yung mga worries on Israel, Hamas, Qatar. yung Russian into Polish airspace, yan. Kaya kailangan magtaas ng presyo ng langis. So, chinek ko, ano ba talaga ang nangyayari sa crude oil price. Okay. Ang nakita ko po ay napakasimple lamang. Nasa $62 per barrel. Ang crude oil ngayon. 63, sabihin mo na. Ano ang peak niyan? Ang nag-peak po yan this year, somewhere in early July or late June, 70. umabot na 74. 74, okay. Tapos super bagsak. Biglang bumagsak yan. At naglalaro yan. Between 60, 65, ganyan. Nandyan po ang presyo niyan. Hindi umaabot na 66 yan. Steady po yan for the past 2 months na ganyan ang presyo. Bakit dito sa atin? Increase ang price ng gaso. Ang sabi ng Department of Energy, kasi may tension. Yan. Galing. Ang hirap ipaliwanag sa mga manana. Tension may tension. Kaya kailangan The tension. kailangan kumita yung mga oil companies. The Middle East tensions will always be with us. Yung Russian tension is Will always be with us. but Kumbaga it's sa not affecting the prices, Jonathan. Kaya nga Yun ang sinasabi ko Bumagsak Meron na na tension, hindi naman na-apektuhan yung presyo ng langis. paano yun? Bakit Pero na- yung dahilan natin kung bakit Yung magtataas pa rin ng yun. presyo ng gasolina dahil may tension. Hindi ba dapat ang dahilan dahil nagtaas ng presyo ng langis? Yun, dapat yun. Basic yun. Kasi doon naman unless may nangyayaring hindi natin alam. Pero ang paliwanag nila, it's very complicated yung pricing na yan. Kaya hindi nyo maiintindihan kayong mga ordinaryong tao. Hindi simple lang yan Hindi naman tumaas. Yung Ang presyo. langis. Ang May langis. tension Hindi tumaas Nakakagulat Ay. itong ating Department of Energy. Paano? Huwag na kayong gumamit ng ganong rason kasi. Sabihin nyo na lang that they're recouping. Kumaga, kakampi sila ng mga oil companies. Sila nagja-justify for the oil companies na magtaas ng presyo dahil may tension. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Channel 23 at DWIZ 882 kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good sa inyo. morning. Good morning. Okay. Meron lang akong obserbasyon kasi magkakaroon ng mga rally sa September 21. Mga ilan yan. Naguluhan na nga ako saan Meron sa People Power Monument, meron sa... Sino organizer? Iba-iba. Iba-iba. Now, here's Iba-iba. the thing. Nakong gulo niyan. Itong isa sa mga organizers, si Father Albert Delvo ng Manila Archdiocesan Parochial Schools Association. Para siyang yung nagti-TikTok, yung ang hirap ng sayaw na to
Hindi, itong rallies na to are not meant to call for the return ng pagbabalik ni President Duterte. So kasi may nagtanong, pwede bang sumali ang mga Duterte supporters? Yun ang sagot niya. Then next naman, paano daw yung accountable din ba si President Marcos? Hindi rin po ito magkukol ng overthrow ng administrasyon. Gusto lang namin yung ipahayag yung aming Movement nga disgusto. eh. Merong Yan ang movement na pinagkaiba dun sa tinatayo. Indonesia at Nepal eh. I don't think, kami basta hindi kami anti-Prabowo, basta wala naman silang ganun eh. Basta nangyari na lang dito sa atin, ang daming sayaw. So, sino pa lang pwedeng umattend nito? Tuloy Anybody calling for an end to corruption. End to corruption. Pero to. kung pro-Duterte ka, huwag kang pupunta. Anti Hindi, okay lang. Kung okay lang. pro-Duterte ka, but you're against corruption, Corruption. okay Pwede. ka doon. Kung Kung anti-Marcos ka, but you're anti-Marcos ka, against corruption, punta pwede ka rin. pumunta. Oh. So yun ang sinasabi And then, na, okay. kung hindi ka either doon sa dalawang Either. yun, Basta but you're anti-corruption. against corruption, Yun sali na. ka. Sali ka rin. Yeah. Ganun. Ganun yun. Basta, this is an anti-corruption Unity to. operation. Oo, Unity. anti-corruption, ano yan, voice of the people yan eh. Ang unity call, end to corruption. Unity call. Yun. Parang si Hindi, Quezon kasi- City Mayor. Paano kung biglang meron doon na naka-placards na ito, may Marcos singilin, Duterte panagutin. May mga ganong placards, di patayin na Hindi, tayo. corruption nga eh. Tanggalin ninyo yan para na kayong yung abot eh. Okay lang yun. Yung Pagtatawanan naman sila dun eh. Parang Hindi naman yan ang purpose ng rally eh. parang Barsaga sila doon. Ano ibig sabihin Nagbarsaga. Bisayad? Ayun nga yung May sinasabi sabi si ni Barry Barsaga. Joel eh. Para ka Bisayad, pag pumunta ka ron, calling for... Kakamayan mo lahat. Ay, ako oo. isuportahan nyo ako pagiging speaker. At tapos sasayaw-sayaw ka doon. Tapos lalapitan mo si Congressman Sandro na suportahan mo kung maging speaker, ikaw ang gagawin kong deputy speaker. Siguro si Sandro uy, napag-ganon, muntik mahulog siguro. Pero in fairness, hindi naman siya, nagalit lang hindi siya pinatulan. Inggit lang kayo. Bakit? Nanalo ng congressman eh. Tsaka ang dami niyang pera. Tingnan mo eh. May dala-dala eh. Eto, sabi po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, Okay. gusto niya raw pong banggitin alarm bells. Yan. Alin? Biggest infra scandal Sa- in the city. Oh. Sa Billions of Quezon- pesos sa Quezon Quezon City yan. City. Flood control daw po. Ang pinagmulan. Ang pinagmulan, Mm. mahigit 330 projects. Upon inspection, ang price tag 17 billion ay puro daw po na sayang lamang. Puro baha pa rin ng Quezon Kanino City. mga distrito yun? Kung nagamit daw sana yan sa health and education. Ang nangyari daw, nasayang lamang at ginastos sa flood control. 17 billion. Ano bang background nito, parang Jonah? Oo. Ang pagkaintindi ko, nagkaroon ng mga projects dyan na flood control na pinipira-piraso na hindi naman nakipag-coordinate dun sa master local. plan Ayun. sa drainage program ng Quezon Quezon City. City. Kaya bahang-bahang. Umupak sila on their own. Oo. And then sinisisi si RSA eh. Bakit? Yung MRT7, yun daw ang may kasalanan ng flood dyan. Among Sa others. Commonwealth. Yung mga anti-RSA. Nawala na yon. Yung banatan Hindi na ba yun? Nawala yon. Hindi doon. Nakalagay na doon sa mga ibang districts. Ang banatan na. Ang mga banatan. Oo. Pero 17 billion at ba't nag-iingay si Mayor Joy kaya? Baka politics na to. Ano ba namang... Ikaw naman, hindi no. Sino ba congressman dyan? Concerned sila sa mga flooding. Kasi ang congressman po dyan, yan yung mga nakikita nyo sa lifestyle. social media. Sa lifestyle. Medyo matindi rin ang lifestyle. Yung bungkus-bungkus na pera yung nilalabas sa restaurant. Yan. ganon. Yan yung mga ganun. Mga ganon po. Hindi naman si congressman yun na Yung kasama ni Kong. kasama. Hindi nga. Kaya nga. Huwag Pero... kayong ganyan. Basta Lifestyle pa rin yun. lifestyle. Yun ang problema dyan, yung mga lifestyle. Ang dami ng nag-take down sa mga lifestyle. Niwinalanan nila. Yung, ano yun? Ma-trace pa rin ba yun? hindi, alin ang matitrace? Yung mga dati nilang nilagay sa kanilang mga Facebook kung ano-ano. Hindi na. Matitrace paano pa kung may Meron mga nag-download na screenshot? May nag-download na. So kahit tinake down, halimbawa yung anak ni Saldi ko, tinake down na nila yung aeroplano. Oo. Kayo kasi nag-post sila sa Facebook na nakasakay sila doon sa bago daw nilang aeroplano. Aeroplano, oo. Ayan.
tinake down na yon. Wala Pero na. meron mga nakapag-download na at pinakalat na rin. Meron. Pag tinake down mo ba sa Facebook, wala na? That's it? Wala na sa Yeah, but Facebook. what are you Pero taking meron down? ng kopya Kaya ng nagsabi mga... sa akin ito, obviously, mga pants to or something. Sabi, talaga bang, ano ba ang flavor of the month kayo sa Pilipinas? Anybody na from rags to riches ay maaaring pukulin ng putik, ganun. Ano ba masama nun? Naggaling ka sa hirap, dati walang-wala. Ngayon ay meron ka. Eh di syempre pinakita mo ng Pero putik. dapat hindi ka Dapat hindi sa kontraktor. ganyang... hindi O sa... politiko. Di ba? O politiko. Hindi sa isang paraan na kahindik-hindik. Yan. Yung talaga namang... Hmm. Alam mo daw dyan, iba-ibang klaseng audit. Dyan sa Anong public works. Ang nangyayari? Merong audit ng COA. Yes. Merong audit ng internal ng DPWH. Meron sila. At merong audit ng quality audit na ginagawa ng LGU. Okay? Lahat po yan nalulusutan nito mga ulul. Mga palusot. Mga palusot boys. Yan ang nalusutan. Kaya ra si President Marcos, nagtataka siya, bakit nawala yung acceptance audit? Anong nangyari? Na kapag merong public work, pag merong project, Any kind of infrastructure, etc. ibibigay po yan sa LGU at i-audit ng LGU yan. Anong nangyari at nawala yung process na yun? Mr. President, Okay. nawala ho yung process na yun kasi sila rin mismo, yung LGU, wala na rin acceptance. Yung kanilang project mismo, on their own, halimbawa, yung mga kalyeng every so often, nakasemento na, maayos pa naman yung Tapos semento, babakbakin babakbakin. uli. Yan. Kaya ho nawala yan, sir. Yun. So, useless na ngayon. Kanya-kanya kasi Wala na yung check and balance. Wala na yan, wala na yan. Kaya nga sinasabi natin, may problema sa sistema. Yes. Okay. Halimbawa, ganito po yung situation. Assembly type. May mga sinisingit doon. Sabihin natin, mawala na yun. Luminis. Maganda na yung assembly type. Sa Matitinong project yung mapupunta dyan. Ito ang problema. Ginawa yung project. Kung tinipid ng gusto. Ayan. Hindi rin singit yan, ha? Hindi na Lehitimong proyekto yan. May nangyari. May nangyari. Dapat yon makita. Ayan. Bakit hindi nakikita? Nawala na po yung check and balance na audit. Nagtatakipan Yung na yan. acceptance eh. audit. Nagtatakipan na yan. Yan. Paano nawala yun? Pare? Nagtatakipan na sila. Akala ko bang kasama yun sa proseso? Bakit biglang nawala na lamang yun? Kasi ho, kindatan na lang po nangyari dyan. Ayun. Sir. Mahal ba ang kindat dyan? Magkano ba ang kindat? Kasi ito, dapat, ang semento nito ay 8. Ganito. 6 na lang. Yan. Maganda pa yung 6, pare. Kung wala na. Di ba meron nga mga lumalabas na photo ngayon, nire-repair na raw yung mga masasamang flood control project. Nilalagyan ng duct tape. Yan. Paray ko. Para magkabuo. Para ma-repair na raw po. Yan. Oh, Diyos ko. Flood control project. Hindi, parang nangyayari kasi, wala pa yung mga multipurpose hall dyan. Wala pa yun. yung mga audits na yon, may kanya-kanyang ano na yon, kindatan yon. Kasama na. Kasi sila, meron din. COA, LGU. yung COA number 1 eh. Yung internal audit ng DPWH, ba't hindi gumagana? Pangatlo, yung layer na audit ng LGU. Kasi sila tatanggap ng project. So lahat yun may Kindat yun. Kindat. Lahat yun may kindat. Lahat may kindat yun. Pucha, baka naman mapagod yung mata nyo niyan. Kakakindat. Oo nga. Ha? Mapapagod talaga kayo. Kailangan nyo makapal na salamin na yan, nagapas. Oo. Marami nga kayong nangyaring sa inyo, pero... Ang gusto po mangyari ngayon ng presidente ay kunin daw yung pera ng DPWH at ibigay sa ibang ahensya. For that... Realigned ang tawag dyan. That is For 2026. For 2026. The flood control budget of the DPWH is realigned for 2026. Aba, mukhang gusto ko ata to. Tama yun. Kasi meron pang naiwan eh. Meron siya ngayon listahan na Ito. ilalabas kung sino-sino mga pwedeng makakuha niyan. There's a menu. Ano po ba? Ano? There's a menu.
Para restaurant pala. O, parang restaurant. Ah. Kailangan lang, Boss, sa akin, ano lang, Mami Siopaw. ang kailangan, Priority daw po, sectors. Oh. Ano ba ibig sabihin ng priority? Health, education. Food, unahin. education. Food, education. Oo. Ang ano lang dyan, tingnan lang ninyo yung legal implications. Why? Because you may be accused of technical malversation. Sino? Hindi pa naman approve yung budget, pare. Yung Hindi pa approve eh. Yung hindi pa approve, so i-realign lang bago pa ma-approve sa Congress. You're talking about the 2026. The 2026, 2026. so- Not the 2025. Hindi na for Hindi. this year. Yeah, not for this. So, sino raw po niya, kanino raw niya ibibigay yan? Flood control funding? Education. Yes. Ano ibig sabihin ng education? Halimbawa, yung mga SUCs, Yes. madadagdagan ng scholar. Halimbawa, yung computerization program ng DepEd. Okay? Yan yung mga, halimbawa, yung mga materials po, laptops and everything. Pwede dyan ilagay yan. Tapos health. Ngayon, food. Yan. Food, post-harvest facilities. Okay? Yung mga Cold storage, expansion. irrigation, project, mini irrigation. Yung mga, ano to, barangay Yeah. level, Yung mga irrigation. small water impounding projects. Yes. Yan. Yan. Importante. Ano yung mga hospital po? Yan. Ayan, yung mga Health centers. health centers. Ambulatory services. yung Ayan. iikot. Yan. Yan. medical assistance to indigent and Yes. financially Yan. incapacitated Yan. persons. Ayan. Maganda yan. Housing. Yan. Ayan, wala nangyayari dyan, housing. Hindi, bago Puro na ang president- sekretary May bahay dyan. ka na Bago ba? na ang sekretary Wala bahay. dyan. pare. May bahay ka na? Wala pa. May bahay ka? Oh, buti ka pa. Oh. Kasi 600 million units Ang ang kulang. backlog. Oo. So, DSWD mukhang gusto niya rin bigyan ng, kumaga, kasama dun sa, anong tawag mo? Menu. 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 Kailangan lang tsakin nila yung sistema sa pagbibigay pati at saka execution ng projects na yan ay hindi magkakaroon ng Baka dyan din, ano? kasi kalimbawa sa education may mga ghost vouchers eh. Ha? Yung mga na vouchers, ngayon, yung ghost vouchers, lumabas yung na mga yun. sa private schools, Private na schools. mga mula sa public. Yun nga, hindi mahinto yun. Oh. So, Ito, sa agriculture, may farm to market roads, baka maging Farm to cockpit road. Farm to cockpit roads ang mangyari dito. Oh. Which is not bad. Meron namang ano. May return. May return yung cockpit pa. ang meron pong, eto na, ang La Nina daw po ay this year. Ako, pare lang. Yan na, baha. Kaya Ito na napaka-importante tayong nitong flood control na to oh. eh. Sabi po ng Pag-asa, kayong mga nakikinig dyan, ano, sa ang La Nina, baka daw Oktubre next month, mas malala ang mga ulan. So, ang aasahan natin, mas malala ang mga baha, ang mga landslides. 70% daw po ang chance ng La Nina. By October, December, yan po yung ulan, La Nina eh. Di ba? Oh, yes. Aray ko. Paano kaya ito, parin Joel? Mhm. Yan ang, bumabaha ba sa inyo? Meron ba rin? Bilis. Mabilis? Last week. Mabilis din humupa, hindi naman. Okay din? Humuhupa rin, pero that small comfort dun sa mga binaha. At saka yung tinirik na sasakyan. Isip mo yung sandali lang. Tapos, Sana po hindi matuloy. Pero 70% chance, malaki yun. So ang paalala daw po ng DOST Pag-asa, we have to stay on guard. Ano yun? Pag stay on guard ka, binaha ka na. Ano ibig sabihin nun? Delikado. Akyat ka na sa bubong. Oh, on guard eh. On guard. Hindi, mga kakilala ko, listo sila para iparada yung mga sasakyan sa mas mataas na ano. Hindi, kung ako, suggestion ko, ganun, kung kayo babahain, punta kayo sa bahay ni Congressman. Ayan. Naku, wala ho. Wala. Hindi ko ho alam kung anong bahay eh. 3 eh. Sa dami. Dami. Tsaka, ano ho yun? Exclusive subdivision yun, sir.
Mahihirapan. Nahirapan akong pumasok. Kung yan ang problema, ano yan, relief goods na lang? Ano ba ang solusyon Hindi. natin ngayon? Ang- Ano ba ang- kung magkakalanin niya? Hindi, ang October, ilang araw na lang po yan. ang sinasabi natin, yung mga nakabinbin na mga flood control projects o yung mga sa basura at lahat-lahat, ngayon na ninyo ayusin yan. Maglinis na muna Oo, kayo. maglinis na tayo. Ngayon pa lang. Hindi, ano po we were, asked to resign. Naku, yun ang mga problema dyan eh. We were asked to resign, baka pag kumilos kami, mapasama Masisante pa po eh. kami. Masabihin ba't kayo kumikilos? Oo. Pinaresign ko na kayo. Anong ginagawa nyo? Hindi yun, nag-aayos kami. Kumaga ba, tumigil ba mundo Mm. dahil sa problemang to? Hindi po eh. Ano ba talaga? Kailangan bumalik na tayo dun sa normal na paggawa-gawa ng halimbawa, basura, Yeah. paglinis ng mga ilog, Estero, ng mga mga estero, kung ano. ng sapa. Kailangan bumalik na tayo doon. Okay. Mahirap po yung puro sisihan eh. Oo, mahirap yan. At saka walang mangyayari sa buhay natin pag sisihan tayo ng sisihan. Wala no? Oo. Tataba lang yung tataba lang yung mga media. dahil palagi silang naaabutan. Saka yung mga Naaabutan trolls. Sobra ka dahil naman. Hindi. Hindi ba naaabutan? Mga trolls. Bakit ganyan ang mga lumalabas? Ngayon po, hindi raw darating, hindi pupunta sa United Nations General Assembly Si Presidente. ang Pangulo para mag-concentrate siya dito sa Local issues. nangyayaring Tama rin napakalaking. Ano kaya to pare? Meron ba siyang Meron ba siyang Report, intelligence report. Oo na. Meron. May mga gumagalaw kasi. May mga aninong gumagalaw. Kaya Na ibang mga iniisip. Yung nga sinasabi ni parin Joel na imbis na anti-corruption na iniisip iba ang mga iniisip. May mga ganyang grupo na ang kanilang nais ay iba. Shadowy movements. Shadowy movements. Yes. Iba iniisip na yung mga figures. Hindi, and groups. kung yung pati yung DPWH, ang advice sa mga empleyado, wag muna kayo mag-uniforme. May mga intelligence reports yan na may mga nagbabalak. Meron nga, meron. Meron talaga. Ano kinalaman May sa mga Against the employees. May mga manggugulo. Guguluhin nila. Pati yung mga sasakyan, etc. May mga may mga ganun na grupo ngayon. Kaya may baon ng putik, di ba? Oo. Premeditated eh. Ano mga Kaya yung mga taga-DOTR na sasakay ng Hindi, commuter, huwag kayong magsusuot ng uniform nyo. Hindi. Baka magalit pa sa inyo. Merong that kind of sentiment. Really, yung okay. Anarchist. It's lurking. It's simmering in the surface. Oo. Pare. Na- I have to ang admit, gusto mang gulo lang. Yung, So kasi pag bumiyahe yung presidente Huwag naman at ganun. meron siyang ganyang intelligence report, para mabigat yun. Oo. All the time na nandoon ka, ang iniisip mo kung ano yung mangyayari dito sa Kaya Pilipinas. mabuti hindi na siya Mas maganda na nga yun. na hindi na siya Basta pupunta. ako, Kasi lurking. Yung sinasabi nga, nakakatakot nga yung it's lurking. lurking. Yung It's simmering in the surface. Kasi Oo. may mga kausap ako, hindi tayong Pilipino, hindi ganyan guys sa Nepal o sa Hindi, may Indonesia. mga ibang Hindi class. nga tayo ganyan, but May you mga never iba. can tell eh. May Hindi, may sitwasyon, mga iba. may mga iba. Aba, Kayang- talagang mararamdaman mo yung galit Magsisindi lang, Magbasa ka lamang ng mga comments. Mararamdaman mo yung galit ng tao. ngayon, kung i-translate nila yung galit na yun into some Oo. other things, di tapos. Ayan, delikado. Yun ang problema natin. Mabuti pa tong Arta eh. Walang kagalit-galit. King of irrelevance eh. Ngayon, Bakit pinaglalaban nila, gusto daw nila maging separate department. Okay. Ayan, Arta. Ganun ba sila ka? Separate department, Ganun separate ba sila? budget, Para saan? Para makafocus Para, talaga. meron, para separate. Para ka, ano ka na. Nag- Separate ka na, depart. Di ba? That's the king of irrelevance. Si Perez ba yan? Oo. Gawin daw, separate at gawin silang elevate into a department status. For what? Ayan. Para
para lalong magawa yung trabaho nila. Hindi nga ginagawa Hindi ngayon nga. eh. Who will do the job that you have not been doing? Yun na nga yun eh. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Baral. Oh, yan na. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na. Slick. Mr. Slick. Dati Mr. Slim eh. Ito, Mr. Slick. Ito Ngayon. Mr. Slick. Grabe. Ano ito ba? Ano ba yan? All black ba Dark yan? on dark. Pare, ang tawag. Ah, Dark on dark. Dark on dark. Oo. Kulay mayaman eh. Ang ating award-winning broadcast Mabuti na yung mukhang mayaman. Pare. journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang